So after ko na mag-undergo ng SFCQC, ah, 2015, then almost 1 year, nag-undergo na rin ako ng SPOC o Special Forces Operation Course. So yun na, yung kung paano ka maging full-blooded na SF, yun na yun. So before that, nag-airborne ako. Then after ng airborne, sumalang sa SPAS na tinatawag o Special Forces Assessment and Selection System. So 21 days na militaristic, pag walang ginagawa, tinitest yung stamina nyo. So kumbaga 21 days na walang pahinga. And then 19 days, pang 20 days at saka 21 days is neuro. Kumbaga doon masusukat kung stable ba yung pag-iisip ng isang aspiring na mag-SPOC. So once na mabagsak ka doon sa mga event na yun, sa Special Forces Assessment and Selection System, hindi ka makapag-proceed ng SPOC. Ganon din pag nalagpasan mo o nakapasa ka doon sa mga event at bumagsak ka sa neuro, hindi ka rin makapasok o makapag-proceed sa SPOC proper. So dito na tinuturo yung sa Special Forces, yung kumbaga yung natutunan sa SFCQC is a basic skill ng isang Special Forces. And then dito naman pagdating mo sa SPOC, dito na tinuturo yung mga specialization. So yung SPOC, mayroong 5 fields of specialization. Then pagdating mo sa advance, doon na rin tinuturo yung mga, kumbaga yung 14 ng SF operator, yung UW, MBO, doon na yan tinuturo sa advanced phase. Kung saan yung 5 fields of specialization, ibubuuin yan na in one team. Kaya pag nabuo yan na one team, maka-standalone na yan pag dineploy mo sa area. Standalone na yan. Andun na lahat yung personnel na train sa Intel, sa Kumo, weapons, medics, at saka sa demo, yung demolitionist. So complete package siya. Kumbaga skilled soldier talaga pag once nakagraduate ka dyan sa SPOC. So sa advanced space, doon tinuturo yung UW, Unconventional Warfare. Doon din yung mass-based operation, yung organizing. Diyan yung tinuturo sa sa advanced space. So that time, nung nag-SPOC kami, paano na kami nun? Pa-test mission. Kumbaga, na kami lahat. Tapos na kami ng specialization, advanced space. Tapos na kami. Kumbaga, for test mission na lang siya. Here comes, sumutok yung Marawi. Isa din sa dyan, sa skills na tinuturo sa para maging special forces operator ka is yung tinitest yung stamina ng sundalo, stamina, leadership ng isang officer, saka yung camaraderie nyo as a team, kung paano kayo then sa yan, kumbaga merong team run team run activity dyan sa So nung nag-team run kami, 42 kilometers. So, saka yung pumutok yung Marawi. So, in short, natapos namin yung team run nung gabi. Sabi ng training chairman namin is, magpahinga. Bukas walang ibang gagawin kundi magpahinga. Kasi sira-sira yung mga paa namin dun pumutok dahil sa layo ng takbo. Then sa mainit pa ang panahon kasi i-release kayo niyan 2:00 ng hapon, mainit.
So, yun, nung gabi, pahinga kami lahat, pahinga ng mga buong class, pahinga. Yung kinabukasan, expect namin na whole day, wala kaming gagawin kasi yun nga ang sabi ng training chairman. So, alas 5 pa lang, ginising na kami. Prepare. Kasi magpunta sa firing range. Yung mga team leader, tinawag. Biniping kami dahil nga doon sa Marawi. So, in short, prepare kami kahit hindi kami makalakad ng maayos eh. Nag-prepare kami kung paano yung yung labanan sa Marawi. So, kasi nga, sabi niya, ano siya, urban combat siya, yung Marawi. So, doon sa namin, sa training ng spoke, kasali naman yung dyan, yung kung paano kayo makipaglaban sa urban. So, pero may in-include lang yung school sa amin, in-inject lang sa amin na, kumbaga, nakita na doon kung anong TTP na dapat gawin sa Marawi. So yun, nag-train, pumutok muna kami, sinirod yung baril. Ganoon naman talaga pag bago kayo pumunta ng isang mission, sinisirod yung baril, sinisiguro na tamang alignment pa yung, sa tamang alignment yung baril nyo para makatama kayo ng maayos. So nung tapos na kami doon, na-inject na sa amin yung TTPs, kung anong gagamitin sa Marawi. So, in short, nilipad kami kaagad papunta sa Marawi. Lumapag kami sa Iligan, then nagbiyahe kami sa Marawi. Dumating kami doon, hapon na, padilim na. Then, pagkagabi, briefing sa situation, and then, kinabukasan, load, deploy kami kaagad. Deploy kami sa Marawi. So, una-una yung nagiging tasking namin doon is under kami sa JSOG. Yung class namin. Under control ng JSOG. So, naka-attach kami doon. Yung kasama namin yung mga LRC. Yung kung saan pinabody yung class namin doon sa LRC din nandun sa area. So, nakikita ko na ibang klase yung labanan sa Marawi. Dahil nga din yung mga bahay din, dahil sa yung mga konkreto. So, mahirap pasokin yung mga bahay. Mag-door entry ka. Kaya maraming nagkakaswalty, wounded na tropa dahil sa ganong nag-aabang sila sa loob ng building o bahay. Pagpasok sa kanila bugahan yung tropa na nag-assault. So ang ginawa doon, binigyan kami ng yung team ko binigyan kami ng 90 RR, ang breach yan sa mga building. Bago siya i-assault, pasyutan muna namin ng 90 RR yung bahay o pag medyo disadvantage yung papasukan, yung door, dito namin, bubutasan namin yung building sa dala namin. So yun yung nagiging unang tasking namin doon sa Marawi nung andun kami. Then, one time, may na-assault yung assaulting team o company ng LRC na nasa sa building, gilid ng street. So, mahabang building, parang complex siya. Then may putol, parang parking lot. Siguro nasa 50 meters. Yung bago ka naman makaproceed doon sa kabilang building na naman. So nung hindi nila ma-assault dahil binutasan ng kalaban yung building sa kabila at saka itong building, binutasan nila, lagusan. Mahaba siya. Doon sa kabila,
nag-aabang yung sniper. Once na nag-cross ka dun sa open area, bibirahin nila. So, ang ginawa sa amin, nung gabi pa lang, sabi nila, maaga pa kayo, proceed kayo sa location na ganito, i-breach nyo yung assaulting company. So, yung habang ano kami doon, nung piniprepare namin yung yung gun namin. Kasi nga, hindi kami tumuon doon sa sa butas ng kalaban kasi naisip namin na yun nga, may nakaabang na sniper. Pag doon ka tumuon, baka maunahan kami. So, umangat kami sa second floor, magbutas kami ng konti. Habang nagbubutas kami o nagpiprepare, nasyutan kami ng RPG. Pinasyutan kami doon sa butas. Pinasyutan kami sa butas. Kaya naunahan kami, naunahan kami ng kalaban. So, doon na na may na-wounded sa amin. Isa na ako doon sa na-wounded. So, nung andun ako sa Marawi, nung dinala kami, yung pamilya ko, hindi nila alam na nasa Marawi. Ang pagkaalam nila nasa school, nagtitraining, schooling. So, tayong tumatawag kasi nag-aalala din yung mga pamilya kasi marami na daw sundalo na deploy sa Marawi. Sabi ko, araw-araw tumatawag kami tumatawag ako kay misis nag-aalala nga sila eh. So, naririnig nila yung putukan. Sabi niya, bakit may mga dyan, may mga eroplano, may malakas na putok. Sabi ko, dito kami sa sa firing range. Tinitesting yung bagong eroplano na nabili ng Armed Forces para gamitin sa Marawi. So, naniwala naman siya. Marami ding putok naririnig. Sabi ko, dito nga kami sa firing range. Pinuputok namin yung mga baril namin. So, yun. Dahil sa time na yun, nawundid na ako. Dinala na ako sa ospital. Sa kanila pa lang nila nalaman na doon pala ako sa Marawi. Yung naririnig pala nila ng putok, sa Marawi yun. Doon na sa ground zero. So, nung nawundid ako, na hospitalized, then after nag-heal na yung wound ko, yung sugat ko, bumalik ako sa doon sa Marawi. Kasi nga, walang team leader yung team ko eh. Walang team leader. So, nung bumalik ako, ganun pa rin. Ganun pa, nasa kalagitnaan na yung assault ng mga government forces doon sa Marawi City. So, hanggang yung sektor namin, natapos na namin, sama yung LRC, natapos yung sektor. So, isa sa experience ko doon aside doon na pag-wounded ko sa Marawi, yung nag-occupy kami ng isang building na kumbaga, dapat yung pag-assault doon sa Marawi, sabay-sabay para hindi magkaroon ng crossfire. So, nagkataon na yung in-assault ng yung na-clear na building, yun pa lang yung sektor namin yung yung nakapagtawid sa kabilang street. Baga, 2 team kami nandun sa magkabilaan na building. So, nung inoccupy namin, para yun nga, pag maklear siya, dapat occupy mo kasi wag mong iwanan nung gabi. Ang ginawa kasing titipis doon, assaulting element, then isa yung magtatao pag gabi para hindi mabalikan, para makapagpahinga itong kumpanya. So, nung kami doon, habang nandun kami, may butas pala yung building na namin na occupy. May nakabalandra lang na TV. Kasi sinalpakan na ng TV para hindi So habang andun kami sa loob ng building, tinutukan kami. Kumbaga yung uso ng baril, ginanon sa may butas talaga kasi pumasok yung usok sa amin. Ibig sabihin yung baril ng baril. Andun lang sa butas. Good thing na walang minatamaan kasi madilim nga din dun sa loob ng walang ilaw dun sa loob ng building kasi nga wala nang kuryente dun sa Marawi. Good thing na madilim, hindi niya nasilip kung saan kami. Matras kami. Nung matras kami, hindi kami nag-occupy dun sa loob. May portion nandito sa
naka-expose kami sa sa tropa na dito sa likuran. Na-expose kami. May cover lang kami doon sa kung saan ang hindi pa clear. So isang gabi, halos wala kaming tulog doon. Kasi yun nga, maririnig mo sa kabilang dingding yung kalaban. Yung nagdadasal, nag-Allahu Akbar. Nagpapalitan pa nga ng nagsisigaw siya doon sa kabilang building na sa loob na asultin nyo kami. Si sundalo, asultin nyo kami. Pupugutan namin kayo ng ulo. Yun ang nila. Yung sinisigaw doon sa kabila. So, yun. Nag-establish na kami ng defensive position doon sa building na yun. Lahat kami halos walang tulog. Dahil baka mamaya iikutan kami. Ikutan kami sa kabilang side. Doon kami rat-ratin. So, yun. Lahat ng team ko yun, walang tulog na doon. Then, makikita mo na, doon ko nakikita na-observe na lahat pala ng building na-occupy ng kalaban. Kasi, nung halos oras-oras, may sumisigaw na Allahu Akbar. So, sunod-sunod yan, mga building sumisigaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung sinisigaw nila. So, yun, na-survive namin yung gabi na yun na walang may na-injured sa amin, nakaswalty. So lahat ng, pag may gumalaw, pinuputukan ng tropa ko, lalo na yung sa gate, may gate yun para makapunta ka dun sa likod. May gate. Yun yung pinabantayan ko sa tropa. Then yung butas, baka may dun lalabas. Yun, doon kami nakaumang. Na-observe namin yun. Yung possible na entry ng kalaban papunta sa amin. So yun hanggang in short, nakuha namin yun, nakuha yung sector na yun. Then lumipat sa kabilang sector yung final assault na yun. Yung dalawang block na lang na iwan. Kung saan nakuha yung mga leader, si Omar at saka si Isnilo Napilon. Yung gabi na yun. Doon din sa yung building, kung nasaan sa Marawi, yung Marawi Seeds, alam nila yung building na Tintin na building. Yun yung huling building na naka-extend siya sa lake. Kung sa ilalim ng lake, yung sa ilalim ng building na yun, pwede magtayo ang tao doon. So yun yung makatayo yung mga tao doon. So yun ang doon na sa ilalim yung mga kalaban. Doon na sila nagtatago. Then, angat doon sa building. Pag may tropa doon sa building, doon lang siya sa gilid ng building. Pag may tropa na papasok mag-assault doon sa loob ng building, binibira nila. Marami ding doon, marami ding casualty doon. May na wounded sa building na yun. So, yun. Yun ang experience ko sa Marawi. So, nakaka-proud lang na magiging isa ka sa maging part ng history sa Marawi. Kasi yung Marawi is historic siya eh. First time na nangyari dito sa Pilipinas na may ganong pangyayari na nilusob yung isang city, yung ideal na hindi natin nakikita dito nakikita sa bansa natin. So hindi sa ibang bansa nakikita natin like Syria, mga ganun. So yun, nagiging history yung Marawi. So nakaka-proud na naging part ako ng Marawi story, Marawi history. So yun yung yung first one ko na ASPOC o Special Forces Operator. Yun yung first experience ko na encounter ASPOC.